Yo, what's up sa inyo mga tol? Naghahanap ka ba ng mura at magandang beach dito sa lugar ng Infanta? Meron kaming pupuntahang beach dito sa Infanta. Ito nga pala ang Hairville Beach Resort mga tropa. Dito nga pala ay napakaganda, sulit at mura. Sa mga gustong magpunta dito sa Hairville Beach Resort mga tropa, mag-inquire na lang ko sa page na at merong sasagot dyan. At sinisiguro ko sa inyo na napakamura at sobrang budget friendly lang ang budget dito mga tropa. Mula Quezon City, mahigit 5 oras ang naging biyahe namin papuntang Hairville Beach Resort. Pero nakadepende pa rin yun kung gaano kabilis kayo magpatakbo at kung marami kayong inihintuan sa inyong mga daraanan. Alam nyo bang napakasarap mag-rides dito sa lugar ng Infanta o mas kilalang Marilaki dahil napakaraming spot na pwede mong hintuan dito. Isa na dito ang napakagandang view ng Santa Maria Laguna at ang napakagandang arko ng Infanta. Ilan lang yan sa mga sikat na hintuan dito sa lugar ng Marilaki mga tropa. Panoorin mo ang video na to para magkaroon ka ng idea kung gusto mong magpunta ng dagat dito sa lugar ng Infanta. Mura na at napakasulit pa. So guys, ito nga pala ang unang stopover ko dito sa Boso Boso dahil katatapos lang ng ulan. Ito ang sitwasyon dito sa Boso Boso. Grabe, sobrang kapal ng hamog. So guys, nandito tayo ngayon sa Boso Boso at papunta tayo ng Infanta. Grabe, tingnan nyo naman guys, sobrang kapal ng hamog. Talo pa ang Baguio. At dahil hindi ko kinaya ang lamig ay huminto ako sa Sampaloc Tanay para maghanap ng ukay-ukay at bumili ako ng jacket dahil wala akong dalang jacket. Sobrang lamig talaga, grabe. Kung mapapansin nyo guys, mag-isa lang ako bumiyahe dahil yung mga kasama ko nauna na madaling araw pa lang ay umalis na sila. Samantalang ako, umalis ako dito sa Quezon City is 2 PM. Ang expected na dating ko doon is mga 7 PM. Sunod na stopover ko dyan guys is Santa Maria Laguna. Nagkape lang ako saglit tapos bumiyahe na ako ulit. Tapos huminto ako saglit dito sa Pinlock Falls at lagpas na rin ako ng Kakawayan Falls. Kasunod na nito yung Lola Sabin Resort. Bali guys, nandito na tayo sa lugar ng Infanta. So guys, nandito na tayo sa Pinlock Falls no. Yan, ito yung paakat papunta doon sa Pinlock Falls. Tapos ito pa diretso naman to dun sa padagat. Medyo malayo pa tayo, nasa 30 kilometers pa yung tatakbuhin natin. Grabe ang kapal ng hamog. Buti hindi na masyadong maulan. Mula dito sa Pinlock Falls ay dinire-diretso ko na, hindi na ako nag-stopover hanggang makarating na ako ng Hairville Beach Resort. Bali dulong-dulo na nga pala guys yung Hairville Beach Resort. Malapit na siya sa Peaceport at napakaraming isda doon kung gusto mong mamili ng isda. Bali guys, 7 PM nga pala ako nakarating ng Hairville Beach Resort guys. Hindi na ako nakapag-video dahil sa sobrang pagod na rin at madilim na yung kalsada. Ito na guys, Monday, 5 AM ng umaga. Maaga akong gumising para maglublob sa dagat dahil napakasarap maglublob sa dagat pag umaga. Tapos sasabayan mo pa ng paborito mong kape. Grabe, napakasarap. Sulit yung napakalayong biyahe natin kahapon. Bali 2 days and 1 night nga pala yung naging stay namin dyan sa Hairville Beach Resort at napakaganda ng naging experience namin dito. Bali guys, ito nga pala yung cottage namin. Ayan, meron isang kubo cottage na pang dine-in, tapos meron isang kubo cottage na pwede nyong tulugan. Yung tulugan na yan is maximum yan, pwede kayo 10 person na kasya dyan sa loob, pwede kayo matulog dyan. Tapos ang isa pa sa kagandahan dito guys ay meron ng lababo, may gripo, may maayos na palikuran na banyo, tapos wala pang hassle sa parking dahil yung mismong mga motor nyo ay nasa harap lang ng cottage nyo. Tapos guys, yung cottage nyo mismong nasa harap na ng dagat, pati yung motor nyo. Kung gusto mo, yung motor mo, i-carwash mo pa sa dagat. Bali, ito guys yung harapan ng cottage namin. Ayan, di ba? Sobrang lawak niyan guys. Meron dyan volleyball beach kung gusto mong mag-volleyball. Ayan, napakalawak niyan hanggang dun sa dulo. Tapos tuwing umaga guys ay maraming mangingisda dyan. So tutulong ka lang maghatak ng lambat nila, tapos bibigyan ka na nila ng sariwang isda. So yun guys, makikita nyo, naghahatak ako ng kanilang lambat. So tuwing umaga ganito pala yung dito, yung mga residente dito, yung mga mangingisda, naglalatag sila ng lambat para manghuli ng isda. Tapos yung mga guest dito, ayan, minsan tumutulong sila maghatak. So nakitulong na rin ako dahil first time ko lang ma-experience yung ganitong experience Grabe guys, first time ko makakita ng gantong isda, yung nilambat, yung makakita ko ng talagang
hinuli talaga ng isang mangingisda. Kasi imagine guys, malapit lang sa area namin yung pinagliliguan, yung pinaglatagan nila ng lambat, tapos marami na silang nahuli. So ibig sabihin yung isda is malapit lang sa amin nung pag naliligo kami sa dagat, 'di ba? Ang galing. Ito ang isa sa nagustuhan namin dito guys, dahil makakatikim ka talaga lang sariwang isda. Hindi ka mamumroblema sa ulam dahil mayat maya ay merong mga mangingisda na naghahatak ng lambat nila. Ang sarap nga lang sa pakiramdam dahil para kang umuwi ng probinsya mo at napakabait ng mga tao dito guys, grabe. Kung ano pang inaantay mo, gumawa ka na ng GC, mag-set ka na ng date, tapos dito kayo bumiyahe. So ayun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood, mag-iingat po kayo palagi.